Saan ka nabibilang ng mga organisasyon? Kung saan kang church na nabibilang? Sa taas ng anihin, kung ating pagsasama-sama at pagkakaisa. Walang reason para hindi makakilala ang buong Maria Aurora. Ito yung bagay na minsan na hindi na-neglect natin. We keep blaming yung mga young people. Kayo pa nga ba ang pag-asa ng bayan? Lagi natin sinasabi na nakakatanda tayo. Pero yung legacy natin, yung nalimutan natin ipasa. Ang pagpapasa ng legacy, hindi ito in terms of pera. In terms of yung pagpapasa na natin ng godly inheritance. Na ang buhay natin, ang pagpasa natin is a relay. Life is a relay. Hindi yung buhay natin isang marathon o sprint na kailangan natin ipasa yung baton. But we tend to forget na ipasa natin yung baton. Nalilimutan natin silang turuan, yung mga susunod na henerasyon, and we keep blaming them that they are the most misunderstood na mga tao sa mundo, yung mga teenager, dahil hindi natin naunawaan, pero nalimutan natin na akala natin ang pangangailangan nila ay matagpusan lang natin, may bigay natin pangangailangan nila. Nalimutan natin na papahamak sila. Ang kailangan natin pamana sa kanila ay yung godly inheritance, na matuto silang makakilala sa Diyos na madala natin. And teaching is something different from modeling. Madalas tinuturuan natin sila, pero hindi natin minomodelo. Kahit sa mga churches, sinasabi natin, kailangan tayo magkaisa. And yet tayo mga kapwa pastor, hindi nagkakaisa. Anong tinuturo natin sa kanila? Tinuturuan natin sila, huwag ka magsisigarilyo, pero ikaw mismo ang lakas mo umitit bilang isang ama. Teaching is something different from modeling. Panahon na para turuan natin sila ng tama. Panahon na para tigilan natin pagsisisi natin. Kaya kung saan ang mga tao ngayon desperadong malaman ang kapalaran nila. Dahil walang tao na gustong ipakilala kung tunay na kasagutan sa buhay nila. Kaya maraming desperadong tao. They spend so much money to know the future. Sa States, they spend so much money to pay for the psychic hotline. Uso-uso doon. $1.99 para lang malaman yung future nila. Ang iba naman, tumitingin sa mga dyaryo sa horoscope. Sa Facebook talaga naman nagsusubscribe sa horoscope na nangyayari nagiging horoscope. Kasi di tayo tumitingin. Minsan yung mga kabataan, humihingi ng payo kanino, hindi sa mga tatay, sa mga pastor, kay Sinsime. At sasabihin, Sinsime, kami ba magkakatuluyan ni Jomar? Si Sinsime naman, oo, habang buhay. Etong Jomar naman to, after 2 days, iba na naman yung girlfriend. Etong babae na to, hindi na makapag-move forward, hindi na makapag-move on, niyakap na yung nakaraan niya. The more time you spend on the past is the more you waste on the future. Not knowing, hold mo pala yung lalaki na kinababaliwan mo, hindi mo move forward, kamukha lang pala ni Empoy. Pagharap mo pala, may naghihintay pala sa'yo, kamukha ni Daniel Padilla. Hindi nyo alam, akala nyo hinahawakan nyo yung buhay nyo, akala nyo ito na pinakamagandang buhay para sa inyo, not knowing may naghihintay palang mas maganda para sa inyo. Akala nyo ito na trabaho para sa inyo, hindi nyo mabitawan, not knowing ang Diyos ay may nilaan na mas maganda para sa inyo. Kung bakit tayo nilikha ng Diyos, na mga body part natin puro harap, paa, kamay. Nakakita na ba kayo naglalakad na patalikod? Puro paharap yan. Puro paharap, nilikha ng Diyos yan. Pero kung isipin nyo, si pastor may nalimutan. May isa pa rito sa likod na parte. Tama po, may nilikha ang Diyos sa likuran natin para meron tayong bagay na iniiwan din naman. Ito yung mga dumi, pangit, paho sa atin. Dapat ito pinaplas natin sa toilet at hindi na pinabalikan pa. Pero kadalasan, ikaw pa babalikan pa yung dumi mo? At lalaroin, hindi na. Pero ang nakakatuwa, maraming tao ang dinudot yung dumi mo at sasabihin, ito yung baho mo, ito yung pangit mo. Sabihin mo sa tao nyo, kadiri ka. Nilalaro mo yung dumi ko. Dahil pag tayo pinatawad na ng ating Panginoon Diyos, ang sabi niya, He will remember it no more. Hindi niya naalalahanin pa ako naman ang nakaraan nyo. Pinatawad na kayo at kay bago ng nilalang sa harapan ng ating Panginoon. Pero kadalasan ginagamit ng kaaway yung kaibahan. Ginagamit ng kaaway na walang kaibahan yung lumakad, yung lumat bago. Papipiliin kayo yung isang linggo ng pandesal o yung kalulutong pandesal. Yung bagong lutong pandesal. Kahit yung bata, alam niya, pipiliin niya yung bago.
And yet tayo, pinaunawa sa atin na walang kaibahan yung luma sa bago. Mali. Malaking kaibahan yan. Malaking kaibahan na tayo'y bago na. Huwag na natin balikan pa ang ating nakaraan. Pero merong katotohanan sa future. I'll give you 3 facts about the future. Your action today will pave your way tomorrow. Kung ano ang ginagawa nyo ngayon, kung ano tinatanim nyo ngayon, ang siya aanihin nyo mga nakaraan. After 5 years, 10 years from now, kung bakit pinoboto nyo ang ating Vice Mayor. Dahil may tinanim siya ngayon, kung ano yung action niya noon, inaanin niya na ngayon. At napakaganda kung ilan sa inyo mga kabataan ngayon, lalapit sa mga magulang nyo na isa ng doktor, isa ng engineer, at ilan sa inyo aakyat sa entablado na to na tatanggap ng isang diploma pag-graduate sa isang eskwelahan. Di ba napakasarap pakinggan ng mga magulang nyo na katayo dyan at sabihin sa inyo, anak ko yan! Anak ko yan! At magiging proud sa atin. Di ba napakasarap na tayo may abutin? Pangalawa, your circle of friends will mold your future. Kung sino lagi niyong kasama, ay nagiging kamukha niyo na. Kaya kung nagsasama, lagi kayong mahilig sumama sa pogi, later on, magiging piling pogi na rin kayo. Piling lang ha. Kung sino lagi nyo kasama nyo bulakbol sa eskwela, magiging bulakbol kayo. Kung sino lagi nyo kasama, nagiinom dyan, kahit sabihin nyo, malakas ang self-control nyo, malaking chance na mapapainom din kayo. Malaking chance na mapapahitit kayo. Malaking chance na masusubukan yung mga bawal na pinagbabawal ng damo. Kung sino lagi nyo kasama. Naalala ko yung nasa Hawaii pa ako, lagi ako nakasilip sa pintana. Nakita ko yung kapitbahay namin, lagi dalay aso. Nilalakad niya araw-araw to. Napansin ko isang araw, nagiging kahawig niya na, pati yun tiyan, lakad. Ang sama pa nito, pati amoy, kamukha na rin. Kaya naalala ko noon, nung nag-give up yung father ko sa trabaho niya, at dinala kami doon sa lungsod ng San Jose, talagang ayoko na mapaalala yun. Imagine nyo, kinip up. Ang nakasama ko doon, magbobote. Akala ko yun ay buhay sa akin. Lagi ko sama bakal bote. Akala ko yun ay buhay para sa akin. So at the age of 10, grade 3 ako noon, nagtitinda na ako ng bakal bote. Eh nung grade 6 ako, nasama ako sa magjajaryo. Wow, ito na yung buhay para sa akin. Kaya everyday, sumisig ako ng Jaryo! Ay, yun ang buhay sa akin. Eh next thing you know, high school ako, na-promote. Nabarkada ako sa mga tricycle. Sabi ko, gusto ko rin magka-tricycle. At may backride akong sexy. Okay na to. Ito ang buhay para sa akin. This is life. Not knowing one day, mapupunta ako sa Amerika. At nasama ako sa mga taong achievers. Sa mga taong mahiling mangarap. Sa taong malaki ang pangarap. At the age of 18, imagine ninyo, nagdadrive ako ng sports car.